dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe, no, mga kababayan, ng mga nangyayari. Oo. Talagang gano'n mga kababayan Biruin nyo, mga kababayan, yung litrato pala na nakuha daw, na nakalagay sa ampaw, nagkakahalaga pala yun ng 30 million. Grabe naman, mahal na litrato yon. May litrato palang ganon, mga kababayan, nagkakahalaga ng 30 million pesos. Ano kaya laman nun? Nahihiwagahan ako dun Ha? Merites sa Monte. Ano kaya laman nun? Ano? Hindi ba kayo nahihiwagahan? Hindi kaya gintong larawan yun, ha? Hindi kaya? Ha? Wala na ba impeachment kay Lusta? Hindi, meron pa. Sino bang may sabing wala? Ito na nga, umpisa na nga natin to. Face to face na, mga kababayan ko, ha? Ito na, pasok! Pamilya ng drug war victims, target pa imbestigahan sa NBI ang natatanggap na mga online abuse. Si Brigada Sheila Matibag sa detalye ni Brigada Mo. Brigada Live Report. Inilapit na ng mga pamilya ng mga drug war victims. Ito ho yung nangyayari, mga kababayan. Nung panahon na ito ang si Digong ay napunta na sa Dahig. Ang pamilya mismo ng mga sinalaulan ni Digong, winalang yan ni Digong, kinitil ni Digong, sila pa yung binibiktima ng taga-suporta niya. Matindi talaga, no? Sige, tuloy. Sa National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y online harassment campaign na nantatarget sa kanila. Kahapon ay sinamahan ng National Union of People's Lawyers o NUPL ang apat na kaanak ng mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglapit sa NBI. Sa Facebook post ng NUPL, nakasaad na ang mga pag-ataking ito gaya ng dinoktor na mga larawan, fabricated narratives, misogynist hate speech at disinformation ay idinisenyo para i-discredit ang pamilya ng mga drug war victims. Style ng mga DDS yan Di ba? Ganyan talaga ang style ng mga DDS, mga kababayan ko. Gagawang ka ng fake news, papalitan yung mukha mo, kung ano-ano, mga kababayan, para masabi, mga kababayan, na walang kinalaman si Digong. Mga kababayan, marami na akong naglabasan para masabi pa na walang kinalaman si Digong di ba? At kanilang mga abogado. Mas tumindi umano ito matapos maaresto ng International Criminal Court o ICC si Duterte. Sinasabing ang pangaharas daw na ito ay sumasalamin sa lalong lumalakas na loob ng mga agresibong taga-suporta ni Duterte, mga bayarang troll at matitinding loyalista na pinalakas ng isang pamunuang umiiwas sa hustisya at nabubuhay sa takot at pagpapalabo ng katotohanan. Sinusubukan umanong patayin ng kampo ni Duterte ang accountability. Sa kabila niyan, sinabi ng kampo ng mga biktima na hindi sila mananahimik, mananatili umano silang armado ng katotohanan at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakakamit ang hustisya. Ngayon, hindi nga tinigilan, mga kababayan, kita nyo? Talagang kapag may pagkakaisa, may tiyaga, na ipaglaban ang katotohanan, makakamtan tingnan nyo ho itong mga biniktima ni Digong, kahit na anong klaseng pambubuli, pangyuyurak at pangwawalang yan ng mga kampo nila, kasama ang mga uto-utong mga taga-suporta at yung pong mga bayaran ng mga vlogger nila, mga kababayan, hindi umubra na mapigilan ang katotohanan. Di ba? Yan po yun. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, dapat talaga tayo, kapag nasa katotohanan tayo, kahit iisa lang tayo, gano'n. Di ba? Kahit dadalawa lang tayo, gano'n, Kahit tatatlo lang tayo, dapat ipaglaban natin kung ano yung alam nating tama. Di ba? Tingnan nyo ang ginawa.
Oh, 'di ba? Mga walang ya. Yung iba naman, alam ng mga walang ya yung kinakampihan, sige pa rin sila ng sige. Walang hanggan ng kabobohan. Tama ba yan, mga kababayan ko? Tama ba na kumampi ka sa mga pang-api na mga makapangyarihan sa bansa tulad ni Duterte? Sabi ni Marites Musni, shout out Boss Mike, may 42 years sa US. Nako, mga grabe, no? Ang tagal mo na pala dyan. Biruin nyo, mga kababayan, apat na dekada mahigit na. Diba? Maayong gabi sa inyo. Shout out kay sino pa? Yan, hello po sa inyo lahat. Grabe, no? Ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Paano nila nagagawa yung ganyan na talagang silang mga biktima, sila pang inaapi, sila pang pinapasama, sila pang ginagawa ng kalokohan. Hindi ba dapat kapag kaganyan nagkakaisa tayo na dapat makamit nila yung hustisya? Hindi ho dapat maging kasangkapan tayo ng mga siraulo na mga leader na katulad nila Duterte. Kaya lang nga sabi ko sa inyo, hindi naman gagawin ng matinong tao yan. Di ba? Hindi gagawin ng matinong tao yan, maliban na lang kung may bayad. Di ba? Alam naman ninyo na mga bayaran niya mga vlogger ni Duterte. Wala hong matino dyan. Ay, nako. Yan mga kababayan, bago natin puntahan. Etong, nako, grabe ito. Eto na, nasa na ba yun? Boss Mike, pakita mo na nga. Eto na! 23 after 1 year, matutuloy na ang pre-trial. Eto na, mga kababayan, at magkikita-kita na ho. Itong mga binibiktima. Ito mga biniktima ni Digong na malapit ng mamatay. Si Digong na walang ginawang mabuti sa bansa. Ang ginawa lang nito, mangmanyak ng babae. Ang ginagawa nito, mangmolestya ng babae. Ito na. Itong mga nangmomolestya, walang ginawa ito, mangmolestya, walang ginawang mabuti sa bansa. Ito na. Sa February 23, after 1 year, matutuloy na ang pre-trial hearing ni former President Rodrigo Duterte. Sa wakas, makikita na ng mga tangat bobong mga DDS yung tatay nila. Sa wakas, hindi na lang karton yung sinusubukan at dinadamitan nila. Ito na. Ano ba yung mangyayari dito? February 23, 24, 26 at 27 yung pangalang schedule. Ayan na ang schedule ng inyong araw na makikita si Digong. Si Digong na kinamumuhian ng mga Pilipinong matino. Si Digong na minamahal ng mga bobot tanga. Yan. February 23, February 24, February 26, February 27, puro alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makikita nyo na, yung pong inyong tatay na kriminal. Putik na yan. Ito na, pasok. 4 na araw lang sa isang linggo dahil ang rekomendasyon ng medical experts ay dapat may mahahabang pahinga si Duterte dahil 80 years old na siya. Oo nga, matanda na, malapit na mamatay. Kaya kailangan medyo may pahinga. Ito na, pagpahingayin nyo naman ng konti yung matanda. Putik na yan, Kawawa naman yung mga DDS na umaasa na makapiling pa siya. Samantalang sila Sara, ginagamit na lang siya. Pero yung mga taga-suporta niya, nagmumukha ng tanga. Ito na. Ito sa confirmation of charges hearing, ilalatag formally ng prosecution yung mga ebidensya nila at may pagkakataon yung defense na sagutin yung mga yun. Yan, paano yan? Ilalatag na yung mga ebidensya. At syempre, mga kababayan, magpapakita na ng mga saksi ang mga yan, ng mga Pilipino, ng mga mga pamilya ng mga biniktima ni Digong.
Eto na. Yung ilalatag nilang ebidensya ay may kinalaman sa 3 counts of crimes against humanity of Three counts of crime against humanity. Nakaw! Sabi rito, grabe ka naman, matagal na silang tanga. Kasalanan yan ng, sa bagay, choice nilang maging tanga. Uuwi na daw sabi ng mga taga-suporta, uuwi na si Digong, tuwan-tuwa naman sila. Putik na yun, no? Eto, may hearing pa pala, di ba? Ang tagal-tagal na nila, last year, 2023, kailan ba yun? 2025, mga kababayan ko, panay na yung kanilang sinasabi na pauwi na daw si Digong. Pakinggan nyo. murder. 1 count ay para sa mga pinatay ng Davao Death Squad. Kita nyo? 1 count ay para, sa Ulit, Boss Mike. Crimes against humanity of murder. 1 count ay para sa mga pinatay ng Davao Death Squad. Ayan 1 count ay para sa pinatay ng mga tauhan ni Digong. Di ba? Ito po yung DDS. Yung Davao Death Squad. Yan po yung mga mamatay tao na tauhan ni Digong. Yan Di ba? Pasok. Second count, yung mga high-value target na pinatay. At third, Yung mga high value daw na mga pinatay na wala namang kasalanan. Grabe. Siyam yun, mga kababayan ko. Siyam. Next. squad. Second count, yung mga high-value target na pinatay. At third count ay para dun sa mga pinatay sa barangay level ng Oplan Tokhang. Grabe, ang dami, no, mga kababayan. Tingnan nyo, ulitin ko. Ayun, no, tatay mo, karton. Ay, may mga DDS ba dyan? Lapit mga DDS at titigan nyo to. Ang tatay nyong kitapang-tapang, biglang mukhang naging aso. Hey! Di ba tapang yan? Bakit ngayon parang aso na lang yan? Dati tapang, bilib na bilib yung mga tangang mga DDS no? Bilib na bilib yung mga tangang DDS dyan. Tapos mga kababayan, ito na ngayon ang itsura. Mukha ng aso. Tuloy. Ay dapat may mahahabang pahinga si Duterte dahil 80 years old na siya. Matanda Dito sa na. confirmation of charges hearing, ilalatag formally ng prosecution yung mga ebidensya nila at may pagkakataon yung defense na sagutin yung mga yun. Ayun. Yung ilalatag nilang ebidensya ay may kinalaman sa 3 counts of crimes against humanity of murder. Ano 1 yan? count ay para sa mga 1 count, 9 incidents, 19 victims. pinatay ng Davao Death Squad. Second count, yung mga high-value target na Yan, 5 incidents, 14 victims, high value targets. Grabe. pinatay. At third count ay para dun sa mga pinatay sa barangay level ng Oplan Tokhang. Nako. In total, 78 na biktima yung pinili ng prosecution. 78 lang ang napili, mga kababayan, hindi daw kayang pumunta. Hindi makapunta, mga kababayan, wala silang pamasahe. Tuloy. At hinati-hati nila sa 3 count para ipakita yung common plan o yung isang grand modus. Nako. Walang number threshold ang crimes against humanity o walang binibilang na ilan ba dapat ang napatay. Ang Walang bilangan, kahit isa lang. mahalagang mapakita ay yung nexus o yung koneksyon ng mga pagpatay sa isang malakihang modus. Nako, modus pala tong ginawa ni Digong na to na tatay ng mga bobong tangang naniniwala sa karton. Ang goal ay mapakita ng prosecution na hindi random yung mga patayan, kundi parte ng isang systematic plan at si Duterte ay isang indirect co-perpetrator. Nako, siya talaga nagplano niyan, wala namang iba. Si Digong ang nagplano kasama yung mga DDS. Kaya dapat yung mga DDS kasama rin dyan na bitayin no? Mula sa mga dokumentong nauna nang naisubmit, alam natin na kasama sa count 3 yung police one-time big-time operation sa Grabe. Bulacan at Caloocan noong 2017 at 2018. Hindi pa sigurado kung sino-sino yung mga high-value targets na kasama sa count 2. Pero alam natin tinignan ng prosecution yung pagpatay kina Albuera City Leyte Mayor Rolando Espinosa, Nako, yung mga pulis na yan.
Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhino. Ah. Alam din natin na nakapag-deposition na yung mga self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas at Edgar Matobato para dun sa Nakapag ano na yan, bigay ng kanilang salaysay sa ICC. Nanggaling na nga sila dyan eh. Bihirang magpakita yung mga witness sa level na to. Pero ang sigurado makikita na si Duterte after 1 year. Diyos ko, 1 taon na mga kababayan mula nung masilayan nyo siya. Oy, mga DDS, maglapitan nga kayo. Lapit mga kaibigan. Oy, balitad. Lapit mga DDS at pagmasdan nyo to, ang tatay nyo ay ginawa nyo na karton na. Bakit hindi na natukhang noon? Nako, ewan ko ba? Oo. Bakit nga ba, Mary Joy, bakit? Kasi gwapo ako. Lahat ng mga biniktima ni Digong, mga DDS din. Kaya papangit. Oh! Ay! Diba? Kita nyo mga nakaboler ng Duterte? Kaya, maswerte ka, hindi ka tinukhang niya. O baka naman baka naman nagtago ka sa Shapukin ng kalabaw nyo. Kaya hindi ka nakita. Eto na. Tuloy. Hindi lang natin alam kung in person ba siya a-attend o via video link ulit tulad ng Tiyo sabi, mukha kang impacto! Tingnan ng mga DDS lang gigigil. Ay! Titigan mo ako, halika rito. Titigan mo ako, ikumpara mo ako sa vlogger nyo na bingot. Sino pogi sa'yo? Si Bingot. Sino pogi sa'yo? Si Digong. Tignan mo nga yung mukha niyan, parang pinagsakan ng langka. Oo nga, nagagalit sa akin niya. Siguro crush na crush ako niyan. O kaya yan yung mga hindi ko napagbigyan. Isa ka ba doon? Sa mga pumila na hindi ko napagbigyan? Pag hindi ka napagbigyan, siguro pangit na pangit ang mukha mo. Eto, tingnan nyo mga kababayan ko si Digong. Tuloy! Pero ang sabi ng abogado ni Duterte, hindi raw sila nag-request para sa isang video link appearance. Base sa mga ebidensya, magde-decide yung mga judge. Yung unang outcome. Nako! Confirm lahat ng charges. Nako, ayan na. Magdidesisyon na. Bitayin na si Digong. Si Digong ay bibitayin na sa ICC. Hala! Diba? Ito na. At tumuloy na sa trial. At Nako. pwede rin namang ilan lang sa mga charges ang itutuloy sa trial. Yung second outcome, humingi yung judges ng karagdagan pang ebidensya mula sa prosecution. Nako. Yung pangatlong outcome, i-dismiss lahat ng charges at wala ng trial na mangyayari. Nako. Natuloy na ang confirmation of charges hearing dahil nagdesisyon ang tatlong judges ng ICC pre-trial chamber na fit for trial si Duterte. O kaya niyang humarap sa hearing at maiintindihan niya ang Kita nyo, ginagawa na kayong tanga, sinungaling, pinagsisinungalingan na kayo, tuwan-tuwa pa kayo, kung di ba naman kayo mga tangat bobo? Akala ko ba walang kakayanan dahil nga baliw na daw si Duterte? Sabi ni Sara, baliw na daw yung tatay niya, may sira na ang ulo, kaya wala na siyang, wala na siyang kakayanan para tumayo, para maging testigo. Sinabi ni Sarah yun na baliw na, sira ulo na yung tatay ko, wala nang maalala, sira na ulo. Bakit ngayon, sinuri? Meron pa palang kakayanan. Di pinagsinungalingan kayo. Tapos ngayon minamahal nyo pa. Nasaan na ba yun? Yung DDSC, wag nyo i-block naman sino ba yun? Mary Joy. Alam nyo, ganyan ang mga magagandang maging syota. Kahit na makipagbangbangan ka sa harap niya, okay lang yan. Oo. Ganon katatangay ang mga yan, di ba? Nasaan na yun? Putik
yan, mga ganyang klaseng tao, yung Mary Joy, ay kahit bumibengbang ka sa harap niya, sasabihin niya, oo, sige pa, sige pa. Di ba? Tara. Ito na yung pangatlong talo ni Duterte. Una siyang natalo doon sa hiling niyang makalaya muna. Pangalawang talo niya yung hiling na ibasura yung buong kaso dahil daw walang jurisdiction. Ang dami ng talo, wala pa tumama. Kung baga sa beauty pageant, mga kababayan ko, lahat na ng mga consolation prize, lahat na ng mga, ano ba tawag doon? Best in costume. Mga kababayan, lahat yun, mga kababayan, hinahakot niya na eh. Tuloy. Pangatlong talo niya nga, ito yung hiling niyang i-pause muna yung buong proceedings dahil nga raw cognitively impaired. Wala rin, hindi rin umubra yan. Sa ICC, every year dapat binibisita ulit ng mga judge kung dapat pa bang nakakulong ang isang akusado. Kaya kahit natalo na si Duterte doon sa hiling niyang interim release, yung pang-apat na araw ng hearing ay para i-discuss yung condition niya sa kulungan. May mga biktima na ring officially admitted as participants to the case. Meron ng sure na 29 na biktima. At meron namang isang grupo na ipa-finalize pa among a group of 300 victims. Pinaglalaban pa ng mga abogado ng biktima na i-expand ng prosecution yung kaso para masama yung iba pang krimen tulad ng pagkukulong or pag-torture. Kaya sinabi na rin ng korte na pwede pang magdagdag ng mga biktima later on. Nako, pwede pa palang, paano pa makakalaya si Digong sa madaling salita? Di ba? Kung ang dami-daming nagtuturo sa mukha niya. Kung lahat na lang ng mga daliri na tumuturo sa kanya, mga kababayan ko, ay bubutas sa mukha niya, sigurado mauubusan na ng mukha yan. Sign na rin officially ng korte ang mga veteranong human rights lawyers, sina Joel Butuyan at Gilbert Andres bilang common legal representative o abogado ng lahat ng biktima. Lahat ng mangyayari sa linggong yon ay mapapanood. Pwede siyang panoorin sa mapapanood daw. Eto na ngayon. Kung mapapanood, matutuwa na yung mga DDS. Makikita nyo na yung tatay nyo. Hindi na karton. Di ba? Mula nang nakulong si Digong, isang beses lang natin nakita. Di ba? Noong pong halos hindi na makahinga. Yung akala mo, mga kababayan, mamamatay na. Di ba? Ngayon, makikita nyo na yung tatay nyo. Di ba? Paano ngayon ito? Di sana mag-celebrate kayo. Malalaman natin kung talagang payat na. Kasi sabi ni Sarah at saka nung pulong, mga kababayan ko sobra na daw, butot balat na. Baka naman lumabas sing taba na pala ni Roque, ano? Di ba, Michelle Reyes? Paano kaya yon kung lumabas sing taba na ni Roque? Mismo ng korte sa The Hague, basta first come, first serve. Mapapanood din to sa web stream. Pero may kaunting delay nga lang dahil sisiguraduhin ng ICC na walang sensitibong detalye ang mabobroadcast. Halos isang taon ang usad bago tayo makarating sa pre-trial. Ang sabi ni Vice President Sara Duterte, ito daw ang sabi, if they have already prejudged the case of Rodrigo Duterte, we will also prejudge the ICC. Putik na yan. As a biased political court. Kita nyo, it is not a court of justice. Kita nyo, paano nga matatamo? Mga kababayan, alam na nila Sara na masamang tao yung tatay nila Pero ito nag-bias ang korte. Parang ang bilis naman daw, ang sabi ng lead defense lawyer na si Nicholas Kaufman, kahit handang-handa naman na raw sila. Pero para sa mga biktima, ang tawag sa nangyari ay due process. Correct, due process. Nagkaroon naman ng due process, kaya lang ayaw lang nilang tanggapin. Kasi nga ayaw nila yung mga nangyayari. Subukan nyo na gusto nila yung mga nangyayari, sabihin nila, okay na yan, oo. Natatamo natin. Kung ano, yung pong magiging resulta ng kanilang desisyon, aming susundin, di ba? Ganun yun Parang doon sa Korte Suprema, naging pabor sa kanya yung desisyon. Kita nyo, pasalamat pa siya. Walang reklamo. Pero kapag hindi na pumabor, reklamo na ng reklamo siya.
Di ba? O, eto na mga kababayan ko. Nako. O, eto pa ha. So ngayon mga kababayan ha, makikita na natin si Duterte. Sa lalong madaling panahon. Pasok! Anak ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang planong investigasyon ng International Criminal Court sa Nako. drug war noong nakaraang administrasyong So eto ho yung mga nakaraang mga nangyari. O, balikan lang ho natin. Duterte. Umaasa raw silang magiging daan ito para mapanagot ang mga nasa likod ng mga pagpatay. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Nako. Kita nyo, oh. Yan po yung mga biniktima ni Digong. Oo. Yan po yung mga pamilya. Naging emosyonal ang mga kaanak ng mga biktima ng Nako. extrajudicial killings noong war on drugs ng nakaraang administrasyong Duterte. Nang tanggapin nila ang mga abo ng mga yumaong mahal nila sa buhay sa Christ the King Parish. Huwag kayong mag-alala, uuwi rin si Digong na nakagarapon. Uuwi si Digong. Sinisigurado ko sa inyo, na panaginipan ko na to. Si Digong ay uuwing nakagarapon. Maniwala kayo sa akin. Uuwing, tandaan nyo to si Digong ay uuwi na nakagarapon. Sa Quezon City, una nang inilibing sa sementeryo ang mga Grabe, labi ng mga umano'y EJK victims. Pero dahil wala nang pangbayad sa upa sa sementeryo ang kanilang mga kaanak, napilitang alisin doon ang mga labi. Kaya naman tinulungan sila ng grupong program paghilom na Nako. ipakremate na ang mga bangkay. Nako. Kabilang sa mga natulungan ng grupo si Nanay Meli, namatay ang 25 taong gulang niyang anak na si Nako. Brian Vincent. Ang bata pa mga kababayan, ano? Oo, bata pa. Kita niyo yung mga pinagpapatay ni Digong, mga bata. Matapos pagbabarili ng riding in tandem Grabe. noong 2016 sa labas ng kanilang bahay. Kita niyo mga kababayan ko, di ba? Yan po yung pangalan ni Digong. Ginawa niyang impyerno yung Pilipinas. Habang naka-standby siya doon kasama ang mga pinsan niya, Oh. may dumating na isang lalaki, Oh. tapos tinawag lang siya sa kanyang pangalan at nung paglingon niyang ganun, binaril siya ng 2 beses. Grabe mga kababayan ko, ano? Tignan nyo, nakikipagkwentuhan ka lang, papatayin ka na. Si Aling Rapunzel naman, nabiyuda 5 taon na ang nakararaan matapos pagbabarili ng mga armadong lalaki ang kanyang asawa sa loob din mismo ng kanilang bahay. Kita nyo, wala talaga silang, ang tatapang, Wala silang kinatatakutan. Paano utos ni Digong? Mismong sa loob ng bahay, mga kababayan ko, talagang papatayin ka ng mga yan. Ang mga salarin, may kasama raw na nagpakilalang pulis. Pumasok sila, yung mga pumapasok, hindi naka-uniform, naka-civilian lang. Tapos pagbukas ko, naghahagilap na sila. Tapos kinuha nila yung asawa ko doon sa taas. Tapos pinaalis na kami. Pinaalis na kaming mag-iina. Binaril siya sa loob kasi pag alis ko may narinig akong putok, 3 putok. Ganon kagarapal, mga kababayan, si Duterte. Ganon siya kagarapal. Kahit sa loob ng bahay mo, mga kababayan ko, totrumahin ang buong pamilya nyo. Diba? Totrumahin, mga kababayan, ang buong pamilya nyo. Di ba? Dumating din kanina si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun na voluntaryong sumuri sa mga bangkay ng mga sinasabing EJK victims bago sila i-cremate. Nakukulangan daw si Fortun sa ilang record ng mga pulis sa mga biktima. Itong bodies, anong klaseng examination ang ginawa? Paano? Utos din ni Digong yan. Lahat, pakanan ni Digong yan. Talagang napakasamang tao ni Digong. Imagine they were all killed violently, but they were not all examined. Kaya nga. Even if Binaril sa ulo ang findings sa medico legal. Lalabas mga kababayan ko may sipon at lagnat. Kita niyo yun? May bala sa bumbunan. Ang kinamatay, sipon at lagnat. Ganon ginago ni Digong ang mga Pilipino. they were examined, anong resulta? Merong mga obvious na mali
Hindi ko alam kung minali, nagsho-shortcut lang, or whatever. Ah. Isa raw ito Hindi sino-shortcut, minali talaga nila. sa mga dahilan kaya suportado ni Fortun ang investigasyon ng International Criminal Court sa drug war. Long overdue na para sa amin. Pumasok na kayo. Kasi kung ang hinihintay ay ma-prove nga ng gobyerno na may ginagawa naman kami, yung complementarity, okay? Kung may ginagawa yung local system nyo, then they really don't have to come in. But obviously, actually, bottom line, we would not have all of these killings if our system, judicial process, is working. Ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK umaasa sa ICC investigation para makamit na ang matagal na nilang hinihinging hustisya. Masyado kaming natutuwa doon, nasisiyahan kami at meron magtatanggol sa amin para kahit papaano man lang sana makamit namin ang hustisya para sa mga anak namin. Sila lang yung pag-asa namin, yung ICC lang. Kasi kami, parang hindi namin kayang anuhin yung manong kalaban namin eh. Hindi nila kayang laban. Kapati nga abogado ng mga to, pinagpapatay ni Duterte. Pati yung mga abogado nila, pinagpapatay ni Duterte. Baka hindi nyo alam. Hindi namin kaya. Kagaya namin, mahihirap kami. Correct. Malabo. Para sa kanila, dapat mapanagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagtatago na nga eh. Kung walang kasalanan yun, magtatago ba yun? Isipin nyo ang maigi. Hoy, Bato! Chismis pa lang yung warrant of arrest mo. Nagtatago ka na. Hindi ka ba nahihiya sa mga DDS? Abay, hindi ka na nila maipagmalaki Di ba, no, mga DDS, no? Hindi nyo na maipagmalaki si Bato, ano? Putik na kalbo na yun. Biruin nyo yung kalbo na yun. Nabalitaan lang na may warrant of arrest, nagtago na bigla. Kahit wala pa naman, ano? Ha? Opo, kasi sila yung may pakana nun eh na parang ganun yung order ni Duterte, di ba na... Oo nga, yun na nga yun eh, ha? Ganyan ang order talaga ni Duterte. Patayin. Oo, patayin ang mga adik. Kahit hindi adik, pinatay eh. Lahat daw ng papatayin, hindi naman niya iniimbestigahan muna. Kaya nga, walang due process. Basta kapag tinuro ka, nang galit sa'yo, na adik ka, papatayin ka nila. Ganon. Oo, puro kabobohan yung mga ginawa ni Duterte sa bansang ito. Patay lang. Dati nang Paano nga kasi demonyo nga si Duterte, walang Diyos yun. Ang mga Duterte, mga kababayan ko, walang Diyos yung mga yan. ni Pangulong Duterte na state-sponsored o ipinag-utos ng pamahalaan ang umano'y extrajudicial killings. At kamakailan lang, iginiitan ang kapagsalita ng dating Pangulo ni si Atty. Harry Roque na hindi makikipagtulungan at haharap si Duterte sa ICC. Kita niyo mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike